We are taking off our flight now. So we don't want any distractions as we fly high, high, high in the presence of God. Just turn off our cell phone and let's focus. Amen. Hallelujah. Can you say to your neighbor, hi? And say, you are blessed. Praise God. Okay. I prayed, anong ituturo ko ngayon? And God is so faithful. When you ask, the Lord always heard. And welcome sa ating mga bisita. Meron tayong, praise God, Nanay Monina, thank you sa paghahakot. At meron tayong mga bagong kapatid. And thank you so much. And we believe that it's the Lord who brought you here sa place na to. Amen? Because the Lord has something for you. Wala lang, I'm asking God kung ano yung ituturo ko ngayon. At I believe this is the heart of the Lord, that He wants us to know Him more. Lalo na sa mga pangyayari ngayon, sa paligid natin, na hindi natin lang bigla na lang, pak, yanig dito, yanig doon. Amen. But, yeah, everything will be all right. Hindi lahat ha, in the household of faith. Okay, tingnan po natin sa Psalms 36, 7 to 8. Okay, mag-English Tagalog tayo ngayon. Psalms 36, 7 to 8. How precious is your loving kindness, O God. Therefore, the children of man put their trust under the shadow of your wings. The children of man put their trust under the shadow of your wings. Verse 8. They are abundantly satisfied with the fullness of your house, and you give them drink from the river of your pleasure. Tagalog? Sige. Nalala ko kasi nung sa Friday, nag-pray siya ng Tagalog. Tagalog yung nangyayari. Meron siguro nagpipray ng Tagalog. Tagalog tayo. Napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga ng pag-ibig niyong walang hanggan, O Diyos. Nakakahanap ang tao ng pagkalinga sa inyo. Kaya, mabuti ang Diyos. Tulad ng pagkalinga ng inahing manok sa kanyang mga inaakay or inakay sa ilalim ng kanyang pakpak. Next verse. Sa inyong tahanan ay pinakakain niyo sila ng masaganang handa at pinaiinom niyo sila ng iyong ng kaligayahan. Grabe, ilog ng kaligayahan, no? Praise the Lord, hindi swimming pool. Limited ilog talaga, di ba? Dire-diretso. Haba. Okay. Ito yon. Wala lang, natutuwa lang ako. Sinabi nila, everything happens for a reason. Narinig po natin to lagi, di ba? Oftentimes, people make such a statement following a calamity, catastrophe, or some other unfortunate event. Ang sinabi, everything happens for a reason. Perhaps something tragic happened in their lives because of spiritual ignorance. They don't know what to do, and so they make such statements. What they are implying is, God is in control, and He has allowed these things to happen in my life. Lahat ng mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, pag wala tayong truth, hindi natin kilala ang Panginoon, yun talaga lagi. Everything happens for a reason. Yes, everything happens for a reason. But not all the time, God is the reason. Amen? Not all the time. Kaya, pag mga catastrophe, calamity, laging si Lord yung reason. Yes, everything happens for a reason, but God is not always the reason. He's not always the cause. We need to know and have understanding of this spiritual truth so that the devil will not take advantage of us. Is God in control? Taga-Chan International Ministry? Is God in control? No.
Katatapos lang natin ng kingdom. Diba? God is not in control of everything. We learn that God doesn't do anything on earth apart from man's involvement. God is not in control in this world. Yeah, He is God, He's a sovereign God, but He is not in control because He gave the authority to man. Amen? So we are in control in this world. We are the God of this world. Suppose. Pero nangyari, when God, the authority to, God give to, binigay ni God kay Adam yung authority. Anong ginawa ni Adam? Binigay niya kay Satan. Amen? And Jesus came, binigay ni God ngayon sa atin yung authority. So God is looking for man, kaya nag-create siya ng man para mag-rule and reign dito sa mundong ito. So ano bang nangyayari sa mundong ito, hindi kagagawa ng Diyos. Because He's not in control. We are in control. Amen? Hallelujah. He's not involved. No, God cannot move. Sinabi ni Jesus kanina, that's why we need to pray. Because God will move only a part of prayer. Amen? Yung sa Cebu, totoo yun. Nung sa Cebu, nangyari sa Cebu, it was Wednesday, Tuesday ng gabi. And nag-pray kami. Tapos nag-pray kami, yung movement ng prayer namin, Holy Spirit's moving us to pray to the nations. There was a groaning, alam ko it was an utterance, and then sa prayer na yun, I feel in the Spirit that there was a shaking. Kasi may movement. Once we pray, dynamic power is available. So yung utterance na yun, I'm seeing in the Spirit that God is moving because there's power. And then, Tuesday yun, pagkagabi, lindol. So there's moving. Nakita ko talaga moving in the Spirit. Utterance, moving. Hindi ko alam kung ano yung moving. Basta alam ko moving ni God. And then there was. And then, kailan yung Davao? Friday. Nanood kami ng increase. Week of increase. Tapos nanood kami ng increase. Biglang, let's pray. Pinatay ko yun. Let's pray. Pray kami. Mga 9:30, 35, something like that. Let's pray. Di pray kami. Yung pinagpipray namin, yung may assignment direction na doon sa Cagayan de Oro. Pray kami. Pero nung nagpipray ako, breaking out. Tapos naramdaman ko, nagpapawis, groaning, it was the Spirit. Tapos nagpapawis ako, ibang naramdaman ko, parang feeling ko, alam mo yung, there's intense groaning. Tapos breaking out. Tapos medyo mahaba-haba talaga yung breaking ground. Yung groaning, as in, I know it's the Holy Spirit. Tapos may pagtingin sa Facebook, may lindol daw. Tapos, tumawag si nanay sa kapatid ko, sabi niya may lindol. Kaninang umaga. Anong oras? Mga 9:45. Wow. That was the time that we are praying. Breaking ground. What if walang nagpe-pray? So when we are praying, yun yung time na God will take control because we allow God to take control. We authorize Him to move. We don't know in the natural, but in the Spirit, God is moving. Because somebody is praying. Amen. Meron nangyayari dito sa mundo, but God cannot help. God cannot take over. God cannot move because nobody give Him the legal rights to move. So it's not God. Hindi ang Diyos ang lahat ang mayroong dahilan. Again, is God in control? We'll learn that God doesn't do anything on the earth apart from man's involvement. He is in control only to the degree that we believe His word, agree His word, and do what He says. God is in control if we agree in His word, we believe in His word, and do what He says. Pero pag hindi natin ginagawa, hindi tayo naniwala sa Kanyang salita, hindi natin ginagawa ang Kanyang salita, hindi tayo nag-a-agree sa Kanyang salita, God cannot. Because this is the will of God. Amen? Hallelujah. The will of God.
and do what He says. In this way, we give Him access and then we give Him in control. Kagaya kanina, di ba? Nawit natin, no fear. Listen, do not fear. Yes, Lord. So that's how we respond. That's how we agree. When God said, bring your tithe. Yes, Lord. And then God is in control in your life. God is in control in your finances. God will do His part if you do what He says. That's the time that He is in control. Amen. So we're giving Him the right because His word, we allow His word to work here on earth. Because the word of God is God Himself. Amen. Hallelujah. So God is a good God. He is a good God. Sabi mo sa katabi mo, He is a good God. And because He is a good God, He only has a good plans for us. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, but plans to give you hope in the future. Tagalog, ate. O, yan na talaga si Ate Ana. Alam ko kung paano, Jeremiah 29, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Meron bang magandang plano ang Diyos sa buhay nyo? Lord, bakit mo ba ako ipinanganak? Bakit pa ako sinilang sa mundong ito? May plano ang Diyos. At alam niya kung paano niya tutuparin ang mga plano niya sa kabutihan nyo. Hindi natin alam. Pero alam niya kung paano tutuparin. Hallelujah! At hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang plano ng Diyos is mabuting kinabukasan. Okay, di ba ngayon, araw na to, kahapon, today is future, di ba? Tama ba ko? Yesterday, kung kahapon ka, ito yung future. Di ba? Tapos, bukas, future. Bukas, future. Ngayon, kaya araw-araw, magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Kasi sinabi niya, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano para sa kabutihan nyo at hindi para sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kaya bukas. So ang plano ng Diyos bukas, maganda. Ang plano ng Diyos sa iyo ngayon bukas, maganda. Kaya kung pinaplano ng Diyos ngayon maganda, magandang mangyayari. Bukas uli maganda. Wala siyang iniisip na pangit sa bukas mo. Lahat ng gusto ng Diyos, maganda bukas. Kaya paggising mo sa umaga, thank you Lord, sa magandang umaga. Hindi lang umaga, salamat Lord, sa magandang araw. Bakit? Plano ni Lord yun. At hindi mo alam kung paano. Pero alam ng Diyos. Plano ba ng Diyos na maglindol? Plano ba ng Diyos na sisirain? Pag magnitude 7 point, ano pang klaseng magnitude yun? Plano ba yun? Kaya everything will be all right in the household of faith. Woo! Because we are not in control. Amen. We're not in control. That's why God is looking, the world is looking for sons and daughters of God to rise up, to reign over this earth, to take control over this earth. That's what God is doing right now in our life. Amen. Hallelujah. Tuloy pa ate. Tuloy. Tagalog. Kung magkagayon, tatawag at manalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kanino ka tatawag? Iba saan tayo tumatawag? Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin. Ang tanong, tumatawag ba tayo? Nananalangin ba tayo sa Kanya? Nanalangin naman ako. Ba't walang nangyari?
At sinabi niya, at diringgin ko kayo. Oh. So, ang Diyos hindi bingi. Meron scripture, bingi siya. Saan ba yun? Saan ba yun? Isaiah 29, verse 1. Ay, Jeremiah 20, diba? Isaiah. Sige, tawid muna tayo. The Lord is not, ano yun? Isaiah 29. Yung hindi siya bingi, but your sin and iniquities have hidden your heart. Saan ba yun? Jeremiah 29? Hindi. Help, 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 help. Isaiah 49. Verse 1. Oh. Saan yun? Ha? Ano? Isaiah 59? O sige ate. 59? Sige, verse 1. Yeah. Tagalog ate. Isaiah 59 verse 1. Ooh. Sige, kayo nga magbasa. Verse 2. Anong dahilan? Verse. Yun. So, hindi ang Diyos ang dahilan. Yung ating disobedience. Amen? Yung ating disobedience. So, mabuti ang Diyos. Hindi ang Diyos, Lord, I will protect you. Ganun, no? Totoo yun. Pag mahal mo yung tao, tapos pag sinasabing hindi maganda, di ba? Ayaw mong marinig yun. So, nakuha natin, God is a good God, and He only has a good plans for us. Knowing this, and being convinced of it will help us to willingly consecrate our lives to Him. Kung alam natin yon, naniniwala ka yun, magkaroon tayo ng willingness to consecrate our lives to Him and allow His plan to be accomplished in our life. Because God is good. How can you trust a man if you don't know? How can you trust God if you don't know Him? So ito yung ating topic ngayon. Series tayo ngayon sa knowing the character of God. Okay, some reason why bad things happen in your life. Do you want to know it? Some reason, not all the reason. Ha? Number 1, neglect. Neglect natin. At number 2, ignorance. Sa Isaiah 4 verse 6, paki-open. Sa Tagalog. Hosea 4 verse 6. Di ba yung neglect, alam mo, pero nineglect mo? Kaya, nagkaroon ng problema. Hosea 4:6, at parang bukol, ano ba yun? At parang kubol na nagsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa panahon ng bagyo at ulan. Hosea, hindi Isaiah. 4:6, ayan. People who perish because lack of knowledge. Yan, sige. Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Mag-English muna tayo, tapos mag-Tagalog. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Yon. Kaya ito ngayon series natin ngayon, para matututo tayo. Okay? Kaya hindi tayo napapahamak dahil wala kang pera. Hindi ka napapahamak dahil kung ano-anong bagay. Napapahamak ang tao, sinabi niya, dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin, sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito. Kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Hindi yung pari na may sutana, ha? We are the priest of God when you receive Jesus Christ. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. So, people perish. Okay, why? Because lack of knowledge. Reject knowledge. And then,
lack of knowledge, ano ba? Reject knowledge and forget knowledge. Amen? So, sinabi ng batas, ignorance excuses no more. So, alam natin, kaya hindi lang natin ginagawa, kaya yun tayo ay napapahamak. Okay, another thing, some reason why bad things happen is sin, kasalanan. Okay, Romans 6:23, tingnan natin. But praise God, we have God. Kaya nga, God is a good God. Okay, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Tingnan mo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Okay, tanong, ano ba yung sin? Ang sin, ano ba yung sin? Trespass. Kunyari, sin trespass, kunyari, may property. Sinabi ng ano doon, no trespassing. Kaya nag-trespass ka, nagkakasala ka. So, ang sin is not doing what God said. Whatever God said na hindi natin ginagawa, that is sin. We trespass. Amen? At aware tayo, alam natin yon kasi meron tayong Holy Spirit. Kaya pag i-ignore natin yon, yun yung dahilan na talagang mabibingit. Hindi natin, magkokos kasi yun ang kalyo sa heart natin. Sinabi ni Lord, if you hear my voice, do not harden your heart. Hindi si Lord ang nagpapatigas ng puso natin, kundi tayo po yung nagpapatigas ng puso natin pag hindi tayo nakikinig kay Lord. But God is merciful. Amen? He loves us so much and He will never quit loving us. So ang trabaho ni Satan, i-condemn tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon. But if we know who God is, He is love, He is forgiving God. At kung alam mo yung naintindihan mo yung gospel, mayroon kang word of God. Totoo, the Holy Spirit is in us. Yung word of God hindi talaga mawawala. Once na doon tayo sa situation na alam natin na hindi maganda, and then the Holy Spirit will remind us the word. Tapos pag ang heart natin open, mag-rise up lang tayo. Mag-agree lang tayo kay God. Mag-believe lang tayo sa word niya. Ano mangyari? That's the moment that God will take control in our situation. Amen? So, because God is so good. Gagawa siya ng paraan. So, ang mangyari lang, pag nandoon sa situation, alam natin na we're not doing right, and all things is not right, and then the Holy Spirit is good, is helping us. Once na i-remind sa atin yung Word of God, and we want talaga ng buhay natin na maging maayos sa situation na yon, simple lang. You believe what the Holy Spirit said to you, the Word of God, and agree with Him, and do what He said, pop! God is in control. Kaya along the way, makikita mo na kagad panibagong direction ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, number 4, sinabi niya, the law of sowing. Law of sowing and reaping. The of set time and harvest time. Ano bang tinatanim natin? May si Casey kahapon, kunding nakakatawa. Yung testimony niya, dinidedicate ko yung anak niya kahapon. Tapos, mayroon kaming nag-fellowship, kunti lang fellowship. Sabi niya, Pastora, ang ganda ng ginawa ni Lord. Kasi nung pumunta siya dito, di ba, condemn, ang dami. Condemn, guilty, kasi umalis daw siya dito, hindi nagpapaalam. Tapos, nung nag-usap kami, parang damit na talagang tinanggal. Tapos, pinagpipray namin. Tapos, finances, di ba, problem sa finances, kasi magbe-birth yung anak niya, wala siyang pera. Tapos pumunta siya ng Sunday. Tapos I heard ng testimony, sinabi niya, my heart is ready. Tapos kahapon yung testimony niya, nagugulat daw siya, yung pera, sunod-sunod na daw, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, tingnan mo, hindi si Lord yung nag-withhold. Ang ginawa niya, pumunta siya dito. She just follow what she think is right. And then natanggal lahat. Sabi niya, ako lang pala yung pastora. Ang tagal-tagal ko nang hindi makaiyak ng ganito. Ang tagal-tagal ko na hindi makatawa ng ganito. So parang nagkaroon siya ng freedom, nagkaroon siya ng breakthrough. Tapos pumunta siya dito. Tapos sabi ko kahapon sa kanya, sino naghadlang? Nung nagdesisyon ka, automatic. Light and easy. Pinoprovide ni Lord. God is not the withholder. He loved us.
He can't because we're not allowing Him. But if we allow Him, He can. Andyan na yun eh. Nagdesisyon na siya, my heart is ready. Tapos tungtu ako, sabi ko, tingnan mo, di ba? Sabi ko, tingnan, di ba? Mabait ang Diyos. Nagdesisyon ka lang, tapos binuksan ng Diyos. Sunod-sunod na yung pera. Wala na. Kompleto. Fully funded. God provide everything. At I think more than enough kasi mukha mo kahapon, mukhang more than enough yung mukha mo kahapon. This is our God. He is not a withholder. Amen. Kung alam natin paano lumapit sa Kanya, siya yung tatay natin. Humihingi ka sa Kanya, ibibigay niya. It requires faith. Mag-agree lang kailangan ng Lord God. You believe what He said. You agree and do what He said. Yun lang talaga. Amen. Ang ganda, sabi ko, ang ganda ng testimony. Diba? Sabi ko, diba? Ikaw di ka lumapit. Kung di mo ginawa yung sinabi ni Lord sa'yo, di mukha mo ngayon, ganun parang, tanggal toniladang bigat. Diba? So why? God is good. Kaya yung kasalanan natin. But praise God, sinabi ni Lord, if we confess our sin to God, He is faithful and just to forgive us. Ang pure. Makalapit tayo anytime because of the blood of Jesus. Amen. Hoy, sige nga, labas nga natin yung ating nung Friday. Matthew Tagalog, Matthew 11:28. Ito kasi, sige. We pray, di ba? Kaya ito yung word ni Lord ngayon. Sige. Matthew 11:28. Basa kayo. Okay, period muna. Dandahanin natin. Lumapit kayo sa akin. Kay Lord. Ang tanong, saan kasi tayo naglapit-lapit? Kayong lahat na nahirapan. Di ba? At nabibigatan ng inyong pasanin. Sharon Cunita, pasan ko yung daigdig. At ano sinabi niya? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dito ba ang Diyos nagpaparusa? Ayan, kasi. Hindi. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay, next verse. Basa. Period muna. Di ba? Lumapit. Pagkatapos paglapit, may instruction. Okay, sundin mo. At matututo sa Kanya. Dahil, ayun, parusa na yun ng Diyos sa'yo. Sino nagsabi? Mabait ang Diyos. At mababang loob. At sinabi niya, makakapagpahinga kayo. Diba? So the more tayo na lumalapit kay Lord, lalo kang gumaganda. Hindi ka magmamaktul. Sige ate, singnan natin sa 30. Basa. Madali. Lumapit. May instruction, mag-aral, magpahinga, makapagpahinga, dahil madaling sundin. Madali lang naman pala eh. Ang hirap talaga pag sumunod sa Diyos. Anong hirap? Sabi niya, madali. So, sino nagpahirap? Ikaw. Anong sinabi? At magaan ang aking ipinapagawa. Ba't bigat na bigat ka ngayon? Ba't ang hirap-hirap mo talaga? So, ibig sabihin, hindi yun ang pinapagawa ng Diyos. Clear? Di madali lang. Balik kay Lord. Makinig sa instruction. Mag-aaral. Mayroong rest doon. Madali lang daw pala.
Sabihin mo, ay, madali lang palang sundin ang utos ng Diyos. Susunod na ako sa iyo, Lord. O, di ba? At magaan. Madali na, magaan pa. Light and easy. So, sino nagko-complicate? Kaya tapikin mo ang sarili mo. I rebuke you in Jesus. Praise God. Di ba? Tapos sisisihin mo si Lord. Bait nga niya eh. Praise God. Solve na kayo? Okay, mukhang balik muna tayo. Namnamin muna natin yon. Sige, balik muna tayo. Mas maganda yung yung di natin binibilis, yung inunguya-nguya natin yung word. Nakakatulong, di ba? Kaysa bilis-bilis tayo, tapos hindi pa nga natin tapos parang feeling mo ngayon, parang lubo ka na sa problema mo, hindi ka, gano'n na maghinga. Di ba? So, lagyan natin ng yung steroids. Sige, balik ate, sa Tagalog, Luke, Mateo, sa 28. Tapos dahan-dahan pagbasa. 1, 2, ready, basa. Dahan-dahan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Okay, period muna. Period muna. Okay, hinga ng malalim. Exhale, exhale. Yun yung makakatulong. Yung parang hinayaan mo natin yung word na magpipenetrate. Tapos, gawin nyo, nakaka-relax yun. Because you let God speak to you. Ito lang pala. Then, receive and exhale. Okay, breath. Okay, next verse. Basa, dahan-dahan. Okay, inhale, exhale. Mukhang 2 drum nang nalaglag. 2 tonelada, naramdam ko. Okay, next verse. Basa dandahan. Yeah, inhale, exhale. Thank you, Lord. Did you feel it? Yeah. Madali lang. Magaan. Jesus came to simplify our life. Our unbelief, complicated. Kaya kailangan nating matututo. Amen? Okay, the law of sowing and reaping, said time. So tingnan po natin sa Galatians 6 verse 7, ate. Some reasons why bad things happen. Galatians 6 verse 7, English muna. English. Sige. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Sowing and reaping. So hindi siya automatic ang harvest. Once you sow it, hindi automatic yung harvest. So sa Tagalog, hallelujah, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya kung nagtanim ka ng sama ng loob, aanihin mo sama ng loob. Kung nagtatanim ka ng masamang ugali, aanihin mo ang masamang ugali. So lahat ng tinatanim natin, kung nagtatanim ka ng pag-ibig, aanihin mo ang pag-ibig. So it's not God. It's us. Amen? Hallelujah. So God's seed bring forth good harvest. God's seed bring good harvest. Okay? Bad seed
brings forth bad harvest. So tanda natin, life and death are in the power of our tongue. What you keep on saying, that's what you are harvesting. Because the word is seed. Amen? The word is seed. The word is the container of power. So if we speak the word of God, so we are sowing God's seed. And it will produce good harvest. So if we are saying bad words, contrary to the word, or worldly word, what happened? You are sowing that word, and then you are reaping that word. Change your mind, change your mouth, and change your world. You cannot change your situation without changing your mouth. Hindi talaga. Kailangan mabago yung confession natin. Mabago yung condition. Amen? Kahit anong gagawin natin. Because we need to renew our mind. Amen? There's connection with our mind, our attitude, our behavior, and our decision. So if our mind is not in alignment with the Word of God, yun yung lalabas sa bibig natin. Yun ang magiging condition mo. Kasi yun yung magiging decision mo. Kuha natin. So kailangan marami tayong trabaho na gagawin. Amen? So kaya yung pakikinig natin ng Word of God, pagbabasa natin ng Word of God, that's how we renew our mind. Decision to apply the Word of God in our life, that's how we renew our mind. We need to retrain our mind. Kasi pag hindi natin na-retrain yung mind natin, kasi paggising natin, mundo natin, wala pa tayo kay Kristo, ito yung mga lingwahe natin. But now that we are in Christ, we have a new language. That's a language of faith, which is the Word of God. Amen? And then some reason why bad things happen? The reality of the devil. Mayroong demonyo sa mundong ito. May warfare. Tingnan natin sa John 10:10. English muna, John 10:10. Hallelujah. Kaya ganito yun ha. So ngayon, ito yung, kunyari, yung sitwasyon natin ngayon na hindi maganda. So magtanim ka ngayon. Di ba, sinabi ka na sa Jeremiah na yung kinabukasan natin ay maganda. Di ba? So, nga gawin natin ngayon, start today to sow a good seed. Sow good word for tomorrow, for your future. Amen? Lalo sa mga anak nyo, you're cursing them. Isang araw, maging ganyan ka rin. In Jesus' name. That is curse. Di ba? Nasa yun, tatanggapin yung I rebuke in Jesus' name. You have to protect. Dapat meron kang vision sa sarili mo. I want the plan of God will happen in my life. So kayo magiging selective tayo. If you know that you are selected, you must be selective. Hindi kung saan-saan na lang tayo. Dapat mayroon tayong vision. Ito yung plano ng Lord. May magandang plano siguro sa buhay ko. Gusto ko mapangyari yung plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Kasi magaan lang daw pala eh. Di ba? Magaan, masaya. Praise the Lord. Ba't ko pahirapan yung buhay ko? Meron naman eh. Let's be maganda ang plano ng Diyos. Maganda, magaan, masaya, lahat mayroong provision. Ang tao may plano. Tama. May planong tao, may plano si nanay, may plano si tatay, may plano yung pamilya mo. May plano ka pa, may plano pa yung pamilya mo. Ang mundo may plano pa rin para sa iyo. Ngayon, nasa atin yung kung anong pipiliin natin. Kaya kung pipiliin natin yung plano ni Lord, lay aside mo talaga to dito. Tapos, paganda ng paganda. Pero kung gusto mo yung plano mo, plano ng magulang mo sa'yo, talagang, doon, yun, kaya mabigat, yun.
kaya mabigat, kaya mahirap, kaya hindi masaya. Kasi, plano mo yun. Pero pag plano ni Lord, umpisa lang yun. Kasi bakit? Meron tayong flesh. Pero along the way, maging strong yung spirit mo. Ma-overcome mo na yung flesh mo. Kasi determinado ka na, eto yung pinapagawa ni God sa buhay ko. Along the way. Kasi merong grasya si Lord na ibibigay sa atin. Amen? Do it by the grace of God. Okay, sana tayo. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may abundantly. Okay, tingnan natin sa mga lindol-lindol sa paligid natin, mga calamity dito. Kaninong trabaho yun? Lahat ng killing, lahat ng stealing, lahat ng destroying, hindi yung kay Lord. Kay Satan yun. Amen? Kaya, Lord, bakit mo ito hinayaan? Anong hinayaan? Lord, bakit mo ito inaalaw? It's not God's word. Amen? Sinabi ni Lord, I have come that they may have life and that they may have it all more abundantly. Tingnan natin sa Amplified. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. Ulitin ko, lahat ng killing, lahat ng destroying, lahat ng nakawan, kay Satan yon. I came that they may have. Past tense na yon. Kaya present na to ngayon. I came that they may have and enjoy pala eh. Ba't laging kang hindi na-enjoy? Ba't hindi laging problema? Jesus came that we may have life, enjoy life, and have it in abundance to the full till it overflows. Hindi overflow ng problema, kundi overflow ng kagalakan, overflow ng blessing ni Lord, overflow ng peace. Ito yung plano ni God sa atin. And we need to receive it. We need to live in it kasi bigay ni Lord sa atin yun. Amen? Kaya ito yung sinabi ko, ito yung salamin natin. Kaya pag may nakawan, hindi nang gagaling kay Lord. Kaya gawin natin, yung sarili natin, i-keep sip natin yung sarili natin. Hindi, ito yung plano ni Lord eh. I have to enjoy my life. Kaya ngayon, kahit walang pera, hindi naman pera ang base ng kalaga. It's not the amount of your money in your bank account. It's not the amount, the measures of your money in your wallet. Kahit wala kang laman sa wallet, wallet lang. If you have God, it's your choice. You can enjoy life. Buti ka pa may wallet. Yeah. Kapatid, pag may wallet ka, dapat magalak ka. Bakit? May pangako ang Diyos. Siya magpupuno ng wallet mo. O sige, buksan natin. Praise the Lord. Sige, Proverbs 3, 9-10. Buksan natin. Itagalog natin ate dyan. Nakuha niyo yung word ngayon kung saan-saan si Lord pumupunta. Sige, wallet. Sinabi niya, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Next. 10. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang inyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. He will fill your barns with plenty. Lord, wallet lang to, pero ino-honor kita. Ha, ha, ha. Salamat, Lord, na ikaw ang magpupuno dito. Kahit wala, basta ino-honor mo si Lord. Kung anong meron ka, walang laman yung wallet mo. Magkala ka. Bakit? May Proverbs 3:10 ka. Ha, ha, ha. Sige, English tayo dito, ate. Sige, English. 9-10. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Next. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Even kanina sa Malakay, di ba? Pupunuin niya. Kaya release your faith. Pasalamat ka, meron kang wallet. Ngayon, nag-honor ka. Hayaan mo si Lord magpuno ng wallet mo. Anong ginawa mo? You believe His word. You agree His word. You do what He says. You keep on saying, yes, Lord, salamat sa wallet ko. Ngayon, walang laman. Pero niwala ko, sinabi mo, magkalaman ito. Sinabi mo, ikaw ang maglagay ng marami dito. Thank you, Lord. Meron ka pa bang problema? Yun yung in control.
Yun yung allow God to control your finances. Ha, ha, ha. Kaya may kulang, wala, kasi hindi mo siya binigyan ng control sa finances. Agreement ka nung sinabi ni Lord sa finances natin. Amen. So yung reality. So there is a thief lost, and he comes to steal and kill and destroy. Another reason why bad things happen, we don't resist the devil. Hinayaan lang natin. Sige, James 4, verse 7. English mo na ate. Woo. Therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Ano daw? Submit to God. And who is God? The Word. Submit to the Word. Resist the devil and he will flee. If you know that you are submitted to the Word, you agree the Word, you believe the Word, you do what the Word God said, now resist. When you resist the devil, anong sunod ng gagawin ng devil? He will flee from you. Don't look the devil. The devil himself will flee because you submit the Word. Nakuha natin. This is how we should live. This is how the life of the household of faith that God will protect. Living in the Word. Believing in the Word. In agreement with God. We are allowing God to control in our life. Amen. The moment you say Jesus is Lord, you declare that He is supreme over your life, you are declaring that God is in control in your life and in your family. Amen. Hallelujah. Submit to God. So you are not submitting to God. Isang araw, nag-LBM ako. Tapos binibilang ko, siguro nakapito. Pero I take control of my mind. Kasi iba pa, if you know what is in the Word, don't let fear enter in. Binilang ko nakapito. May maga, gabi pa, tas umaga, tuloy-tuloy, sunod-sunod. The Word of God said, if I lay hands to the sick, they shall recover. Nasa CR ako. Tas masakit yung tiyan ko eh. Yung isip mo, parang, kaya ka ba to? The Word of God said, if I lay hands to the sick, they shall recover. In Jesus' name, be healed. I command you, be healed in Jesus' name. And I apply the blood of Jesus. I'm healed. I'm healed. I'm healed in Jesus' name. Thank you, Lord. I am healed in Jesus' name. After? Nawala ba kaagad? Hindi. But I have peace. Alam ba ni nanay? It's me and the Lord. I'm healed. In agreement. That's how you submit, resist, and they will flee. And it takes faith. Hindi siya automatically done. It takes faith, it takes training, it takes... Amen. Hallelujah. Tapos, ano yun? Holy Ghost night yun. Sabi ko, paano kaya magpipreach ako pagkatapos? Alam nyo? Wala silang alam. I'm submitted to God. I resist it. So what I'm expecting, flee. That's faith. Amen? That's faith. Hindi yung nag-resist ka na, tapos nagdadoubt ka pa. Hindi yun faith. Fear yun. Tapos sinaisip ko, hanap ka ako ng kay Mito ba yun? O bayabas? Inom ko maraming tubig. Inom ako ng tea. Hindi siya automatic na wala. Tapos ng dedication pa naman, oops, tumigil ka. Normal, kumain ako kung anong gusto kong kainin. But I know I am submitted already. I am resisting it already. I know He's flee. And that's faith. Amen? Hallelujah.
So we didn't resist the devil. Okay, another thing. We fell asleep on our watch. Ay, tulog-tulog kasi sa pansitan, kaya yun ang nangyari. Okay, 1 Peter 5, verse 8. English muna tayo. At Tagalog muna sa James 4, verse 7. Are you getting? Nakuha natin? Sige, God is helping us. Punta muna tayo sa James 4, verse 7 sa Tagalog. Kaya, magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at ilayo kayo sa at lalayo ito sa inyo. Tingnan mo, hindi silod yung lalaban eh. Hindi silod yung mag-resist. Lord, bakit mo ito hinayaan mangyari? Sabi, bakit ako? Ikaw. Kaya magpasakop kayo sa, labanan nyo ang dyablo. Lord, alis ito mong dyablo sa buhay ko sa dami ni Lord. Ikaw, hindi ko kaya yun, ikaw. Nakuha natin. Yung mga bago talaga magtataka. Hindi talaga ito yung totoo. Kaya magstay lang kayo hanggang bukas mga lawa, maintindihan nyo. Kasi iba yung magturo sa iba eh. Kaya as long as you will not stay, you will not getting understanding. Kaya magpasakop kayo sa akin, sa Diyos. Labanan nyo ang dyablo at itilaloy. Hindi ang Diyos ang maglalaban. Ikaw yung maglalaban. You use your mouth. You use your authority. Speak. If you speak to this mountain, be removed. Labanan mo, palayasin mo in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kung talaga tayong nagpapasakop sa kanyang salita. Kaya wala tayong confident magpapalayas kung alam natin na hindi tayo nagpapasakop sa kanya. Nakuha natin, mag-develop lang, magkaroon lang tayo ng confident kay Lord kung alam natin na ginagamit, nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos. So, but don't be condemned. Don't worry because it's not automatically done. Ang importante na Lord, yung baby step, one at a time. You do what you know. Learn ngayon, gawin mo. Yun lang. Wag mong, sunggihan si pastora. Kapatid, mahirapan ka, mas lalo ka mabuburn out. Wag. Kanya-kanya tayong race. Kanya-kanya tayong revelation. Kung ano yung pinabliwanag ni Lord sa iyo ngayong itong araw na to, yun lang gagawin mo. Huwag mo nang kamamadali. Sabi ko sa tabi mo, kamamadali. Napansin mo yung bata pag nag-aaral maglakad? Tapos nadadapa. Ikaw kasi nagmamadali kay dahan-dahan, kayo magmamadali. Kasi pag mamadali tayo, talaga marami magkadapa-dapa na Kristiyano kasi nagmamadali. Dahan-dahan, sabi mo, dahan-dahan kapatid. Slow down. Tapos pag maramdaman mo yung flesh mo na parang, slow down. Kasi doon ka madadapa. Okay? Hindi to siya. Race siya. Okay? Ang plano ni Lord is a race, but it's not a contest. Sabi mo, hindi pala contest. Kaya just enjoy every season. Amen. Enjoy mo yung bawat season ng life mo. Okay? Hallelujah. Okay, punta na tayo sa 1 Peter 5 verse 8. Ang sarap. Sarap niyong turuan. Dami kong na ilalabas na. 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, saying whom he may devour. Tagalog ate. Ha. Humanda kayo! At mag-ingat! Yes, sir! Dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng mamal. Kung ikaw yun, ang hindi malalapa. Ikaw yung manglalapa. Diba? Wala siyang magagawa kung hindi mo hayaan. Humanda kayo at mag-iingat. Yes, sir!
Dahil ang kaaway ninyo si Satanas, umaalig. Tingnan mo sa katabi mo kung, yung Satanas ha. Hindi yun makikita mo si Satanas sa mayroong mga ganun. May mga pulang drama team. May mga pulang pakpak. Tapos yung mga, hindi yun. Amen? Pero marinig mo yung katabi mo, lalo na sa loob ng bahay, ay naku talaga. Marami yun. Marami yun. Sa loob ng bahay, marami talaga yun. Di ba? Kaya pag membro ng pamilya ng bahay, gano'n na, umanda ka na. Kasi hindi siya yung, okay lang sana yung Satanas makikita mo na yung mga gumagan, may mga sungay na gumagan. Hindi ganun eh. Di ba? Kasi spirit yon. Kaya, sige nga, ano yung tunog ng atungal? Sige, sino ang gusto mag-sample ng atungal? Ha? Ano ba yung sounds ng atungal? Sige, ano sounds ng atungal? Ha? Kuya Jet. Drama team. Director. Oh! Kaya pag mayroon ng ingay sa loob ng tahanan nyo na masakit yung tainga, yun na yun! May umaato nga na masakit sa tainga, yun na yun. Kaya humanda kayo, mag-iingat. Hallelujah. Kung ikaw ngayon, yung hindi di ba? Sige, tingnan natin sa verse 9 ate, ano bang sunod dito? Patatagin ninyo ang iyong panampalataya sa Diyos at labanan. Kaya mayroong gira sa loob ng bahay. May conflict. It's real. When we follow the plan of God, conflict is not absent. Mayroong conflict of the truth and the lies. Alalahanin niyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Naranasan din nila ang mga paghihirap na ito. So, anong kailangan natin? Huwag tayong matulog. Don't be sleep spiritually. Awake. Amen? We are to be sober, alert, vigilant, and watchful because there is an adversary. Kaya kung dito ka lagi sa Holy Ghost, pag mayroon na mga umaatungal, praise the Lord! Hallelujah! Ha, ha, ha! You choose to rejoice. You choose to sing. You choose to guard your peace. Guard your joy. Yung battle. Amen? And then release the word. Ito yung mga kapatid. Huwag mong hayaan na si Satanas yung last word. Tayo yung magbigay ng last word. The truth. That's how we stop. Amen? Don't be silent, but be noise against the devil. Ang tanda natin, hindi tao ang kaaway natin. Spirit. Amen? So dapat, kung lahat tayo guard, lahat tayo nagiging vigilant, lahat tayo nagiging sober. Wow, balik na si Kristo. Kaya hindi yun mangyayari dito sa mundo. Kaya kailangan natin yung love. Love covers all the multitude of sin. Amen? Guard, mag-guard sa atin. So we are the light of the world. We are the salt of the earth. As you and I stand, believe the word, and do the will of God, we are keeping back evil and allowing God's will to be done in our life. Kaya hindi talaga siya one man. This is a teamwork. Kung lahat tayo mag-believe sa word, lahat tayo mag-speak sa word, lahat tayo mag-guard, then what happened? We are putting Satan back. Tayo po yung mga enforcer ng Panginoon. Tayo po yung mga frontliners. Amen? Hallelujah. Praise God. And then what else? Not listening to the leading of the Holy Spirit kaya merong hindi magandang nangyari.
So, as sons of God are led by the Spirit of God. Tingnan natin sa Romans 8:14, ate. Please, English muna. Romans 8:14. I like. Sarap ng ano ngayon, ha? Mukhang masarap yung pagkaluto ngayon. Naku, ano, na-sense niya yung, yung word. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So as many as are led by the Spirit of God. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan talaga dapat natin matututo tayong how to be led by the Spirit of God. Tingnan natin sa Tagalog. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So dapat hindi tayo magpapatnubay ng Espiritu ng Diablo, kundi Espiritu ng Diyos. Okay. Anong difference ng evil spirit? Pag tayo po ay ano ba yun? Pinapatumayan ng Diyos. Dito muna ako. Saray tayo. Pag pinapatumayan ng Diyos, anong dito? Peace, love, joy. Fruit of the Holy Spirit. Okay? Pag dito tayo sa kabila, pinapatubayan ng Diablo spirit, Satan spirit, opposite. Walang peace, walang joy. Ang gulo mo. Kasi walang peace. So, sa atin na yun, kung anak ka talaga ng Diyos, meron ka ng espiritu ng Diyos. So, kaya mo na ngayon sumunod. So, ang kailangan natin gawin lang is magdesisyon. Okay? Tapos, anong desisyon natin? Yung renewing the mind. Pag renew yung mind na yon, i-open mo yung valve, nalala yung yung spiritual body, open mo yung valve at mag-decision ka, release your mouth, dito ka na sa flow. So ano yung flow ang gusto natin? Flow of God's flow, peace, joy, fruit of the Holy Spirit, and this is the evil flow. Kaya, sa atin na din yun. Maramdaman natin, choice talaga, even si God, hindi, walang si Lord. Hindi niya tayong i-control. Kasi bakit? Yung free will na binigay niya sa atin. Kung kaya lang tayo i-control ng Diyos, hindi na din natin ma-enjoy yung mundo dito. Kasi wala nang journey na mangyayari. Wala nang adventure na mangyayari kasi robot ka na. Puta ka dito. Parang ano na lang, remote control. Praise God, hindi tayo kinikreate ni Lord na remote control. Meron tayong freedom. Kaya si Lord, hindi siya nag-take control. Hindi siya din nakikialam sa buhay natin kung ayaw natin siyang i-allow na makikialam. So, ganun yung freedom na binigay niya. Magagawa natin lahat ang gusto nating gawin sa mundong ito. If we want. Amen? But if you want na sumunod sa plano ni Lord, so hinayaan natin, Lord, okay, ito yung buhay ko sa kaya ito talagang total surrender. Lord, hinayaan ko yung buhay ko sa iyo, Panginoon. We let God in control. And then, everything what He is for you will happen. Kasi you let Him. Sinusurrender mo lahat sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, hindi talaga siya komplikado. Okay? The Holy Spirit will guide you into all truth. Sinabi sa John 16, verse 13. Okay, tapusin lang natin itong area na to. Ha, ha, ha. Happy? Okay, sarap ng luto ko ngayon, ha. John 16, verse 13. John 16, verse 13. John 16, verse 13. Okay. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo, tingnan mo, ang banal na espiritu tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Okay, tuturuan daw niya tayo kung we let God, if we humble ourselves, tuturuan tayo ng Panginoon. Because sinabi niya, He who humble himself, He will teach. Tapos sinabi niya, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. So, yun yung trabaho ng Holy Spirit, di ba? Yung declare natin na sinabi ni Jesus, everything was mine, everything the Father has is mine, and the Holy Spirit, take what is mine and declare it to you. Kaya malaman natin ang plano ni Lord, ang kalooban ni God sa buhay po natin pag mag-yield tayo sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, i-declare niya sa iyo yun kung anong naririnig niya. O ngayon, kung naglalakad ka dito sa mundong ito na parang, alam mo, ito yung nakikita ko. Ang taong Kristiyano, or let's say, okay, ito na lang. Ang tao
na hindi in-acknowledge si Kristo, parang naglalakad sa mundong itong walang damit. Parang walang damit. Di ba? Kasawa tingnan. Kasi flesh yun eh. But if you put on the Holy Spirit in you, kasi He is in the inside of us. He is upon among us. Acknowledge mo yung Holy Spirit. Confident ka maglalakad sa mundong ito. That you are doing the right thing because the Holy Spirit is leading and guiding you. Amen? Tingnan natin sa English ate, please. Amplified. Hallelujah. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Full and complete truth. Kaya walang partial. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears. Naalala ko yun. Ano kayo? Full gospel. Bakit may partial gospel ba? From the Father, sinabi niya, from the Father, the message regarding the Son, and He will disclose to you what is to come in the future. Ate, pwede bang isahin mo to? Ha, ha, ha. Kaya? Di magkasya sa screen. Sige, balikan natin. Okay, tingnan natin ha. But when the Spirit comes, okay, sino yung truth? Si Jesus. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the truth in you, the Holy Spirit in you, hallelujah, He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. If you allow Him to guide. Diba? Into all full truth and complete truth. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears. From where? From the Father. Okay, next. From the Father, yan na. The message regarding the Son. Okay, the message regarding Jesus. Gospel. And He will disclose to you what is to come in the future. Okay, si Kuya Jethro, mahilig yun sa pagtutortor. Okay, nung una Kuya Jet, dito tayo Kuya Jet. Nung una Kuya Jet, pag mga turista ka, magtuturist tayo, mas ma-enjoy mo kung may tourist guide. Kasi, madaling, alam nila kung saan ka pupunta. Kumbaga, ma-maximize mo lahat, no? Kasi mayroon kang tourist guide. Okay? Iga-guide ka na, itutur ka nila doon sa pinaka-gusto mong, alam nila, ano yung pinakamaganda doon sa lugar nila. Tapos, explain na yon. So, mas madali kaysa walang tour guide. So, ganun sa buhay natin. Nasa mundo tayo. Puro tayo mga stranger dito sa mundong ito. Kaya binigay ni Lord sa atin yung banal na Espiritu kasi siya yung mag-guide, siya yung ating tour guide. Eh ngayon, kung ayaw mo ng tour guide, kaya hirap na hirap ka. Akala ko ikaw ay akin. Sa aking paningin. Pero kung mayroon kang tour guide, idadirect ka niya doon sa tamang direction. Kaya mapapansin mo, yung buhay mo, ang bilis, andoon ka na. Bakit? You allow the tour guide to guide you into that place. Okay, may plano si Lord. Before the foundation of the world, sinabi niya sa Jeremiah 1:5, sinabi niya, bago kita nilikha, kilala na kita, bago kita kinukonsib sa nanay mo, buksan mo nga muna natin. Ano ba to? Ang saya natin ngayon. Oh, before I formed you in the womb, I knew you and approved you as my chosen instrument. You are approved. Hindi ka pa ipinanganak. Hindi ka pa kinukonsib. Approved ka na. Sabi mo sa katabi mo, approved ka na. What? As God's instrument. Kaya walang nagdi-disapprove sa iyo. Sinabi niya, and before you were born, I consecrated you to myself as my own. Kaya hindi ka pag-aari ng magulang mo. Pag-aari ka na, ginagamit lang yung magulang mo para magiging ikaw. I have appointed you as my prophet to the nation. Okay, alam ba natin yon? Hindi. Tama? Hindi niya alam kung ano yung paano ka magiging instrumento? Ikaw ba'y kutsara? Ikaw ba'y plato? Whatever.
No, that chosen instrument of God. And then sinabi niya doon, kaya binigay sa atin yung banal na Espiritu. Kasi siya yung mag-guide sa atin sa katotohanan. Amen. Ika-guide ka niya, ituturo ka, oh, anak, ito yun. Kaya di ba nung tinanggap mo si Kristo, sinabi niya, and now you are my child. Anyone who believes in me, who receives in me, I will give him the right to become child of God. Kaya anak ka na ng Diyos. Bumalik tayo dito. Anak ka na. Ngayon dahil anak ka na, may ipapagawa si God sa'yo. Binigay niya sa si Kristo para mangyayari yung plano niya before the foundation of the world. Bago kalikhain ang Diyos. Tingnan mo before. Pwede bang Tagalog? Sige, wag ganun Tagalog dito. Praise the Lord. Bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Bago ka pa magiging pitos. Pinili ka na. Espiritu ka pa, hindi mo alam. Pinili na kita. Sino nagpili sa'yo? Nagmagulang mo? God. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. May purpose ka. May plano si God sa buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos. May nakakalam ba dito? Wala. Binigay niya si Kristo. Binigay niya yung banal na Espiritu para yung banal na Espiritu magre-reveal sa lahat ng katotohanan. Kaya we're living from the future. Yung future natin, back to the future. Ito yung buhay natin is back to the future. Kasi before the foundations of the world, God has already planned. He knows already. And now, we are born in such a time like this to fulfill the blueprint. Tapos ganun ka lang? Magpapatalo ka lang? Magpapadala ka lang sa emotion? Magpapadala ka lang sa sitwasyon? Look, this is a big picture. That's why Satan's trying to do his everything to bring you out in his plan, in his will. That's why living in this world is a fight of faith. If you know who you are, if you know what you have, what's in you, keep on rising up. No. Now I know. And you know what? God designed, He built something in the inside of us. Kumbaga, kung earthquake yun, merong intensity. Nilalagay ni God sa atin na kahit anong earthquake sa buhay mo, you cannot be shaken. Para mayroong tree, ano is Lebanon tree or cedar tree, what na magbe-bend ka lang. Palm tree, magbe-bend ka lang. After the storm, you will rise up. Tingnan mo yung palm tree, kahit na gaano katindi yung typhoon, di talaga yun nababali. Magbe-bend lang yun. Tapos maya-maya tatayo na yun. You have that kind in the inside. God put something in the inside of us. Kaya kumpleto ka na eh. Bago tayo nilalang. Bago tayo nilabas sa mga sinapupunan ng mga gulang natin, we are already equipped. God put something. Divine power. And that divine power will be activated if we agree. Kaya, the plan of God is a discovery. Yung buhay natin dito ay discovery. By the Holy Spirit. Amen. Kaya hindi siya yung rason kung bakit merong hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Because before the fun, bago ka pa, nilagay sa tiyan, pinili na kita. Lord, bakit mo ba ako pinanganak sa mundong ito? Alam ko. At alam ko din ang nangyari. Kaya He knows the numbers of our days. It is written, bakit dito tayo pumupunta? Ang daming lumalabas. Sige nga, Psalms 39 verse 16. Psalms 139 verse 16, please. Woo! Thank you, Lord. Ha, ha, ha. Nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinilang. O, tingnan mo. Nakita ka na Kuya Macario ng Diyos. Kuya Macario. Bago ka pa isinilang, ang itinakdang mga araw na ako'y nabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Kaya kung ano nangyari sa atin ngayong araw na to, nasusulat.
Kaya, klaruhin natin to ha. Nakita niya ako, hindi pa man ako isinilang. Sinabi ni David. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay kasulat na sa aklat nyo bago pa man ako mangyari. Kompleto ka na, detalye na, may blueprint na ng buhay mo. Kaya alam ng Diyos kung anong mangyayari sa araw na to. Ngayon, sinabi sa Jeremiah 21, araw mo, maganda, araw mo. Kaya, mayroong hindi maganda kasi nga, you're in the wrong place. Okay, next verse. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ang mga naiisip nyo. Ito'y tunay na napakarami. Next. Kung bibilangin ko ito, mas marami pa kaysa buhangin. Sa aking paggising, ako'y nasa inyo pa rin. These are God. Nasusulat na. Kaya discovery. Kaya huwag tayong titigil. Hanggang hindi natin matatapos yung libro ng buhay natin. May libro tayo. May journal sa Lord sa buhay natin. Kaya we let God, as we continue to follow God, no? Ginagawa natin yung mga sinusulat niya, ngayon tayo ngayon ang manifest. Pinufulfill niya yung mga sinusulat niya para sa atin. At hindi yung pangit, puro maganda. Okay, bakit mayroong, last na to, bakit mayroong hindi magandang nangyari? Dahil sa word. Sige, Mark 4, verse 17, last na to ate. Tagalog tayo. Woo! Marcos 4, ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila kaya hindi tumatagal ang kanilang panampalataya. Yon. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na tinatanggap nila, tumalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Yon. Bakit mayroong mga pagsubok sa buhay po natin, pag-uusig dahil sa salita ng Diyos? Hindi dahil after sa atin. Dahil kay God. Kayong fight natin, totoong fight natin is the Word of God. That's the reason why there is tribulation, there is persecution, there is the desire of other things, the deceitfulness of riches, and the cares of the world because of the Word. So, in conclusion, therefore I conclude, anumang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo, dahil sa salita ng Diyos na natatanim sa puso mo. Why? Because Satan don't want that those word that is said mangyayari, magkaroon ng bunga sa'yo. But praise God, you are in this place right now. Para kang yung binhi na yon, matagal ng binhi, nilagay, tapos maraming pulupot, and the Lord brought you here so that, and then, you let the seed grow and become a tree. And one day will bear fruit. That's God's fruit in your life. This is the real enemy. The battle is the word, the truth, and the lies. That's a real battle. But if we know the truth, and then choose to follow the truth, stand in the truth, or always on the winning side. But it doesn't mean na wala tayong challenge. There is. Because we are still in this world. But we are not of the world. And God equipped us. That's why He gave us the authority to fight. Amen? And every time we make a decision, God will back us up. Because God cannot decide for us. He's waiting for our decision. The moment we make a decision, heaven will back us up. Grace comes. That's why you can do all things through Christ who strengthens you. Amen. Our God is good. Ha ha ha. So it's time for us to believe. So it's time for us as believers to take spiritual responsibility for what's going on in our lives. Instead of just throwing up our hands and saying, it's the Lord who allows it to happen. No. Take your authority. Stand up and command. Amen. Declare, decree. Hallelujah. Because God is good. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi meron akong kaninang ano.
Are you blessed? Meron kayong napupulot? Happy kayo pag uwi? Nakakain? Ano bang kinain nyo ngayon? Buffet? Mukhang nagbo-buffet tayo ngayon eh. Okay. Meron sinabi dito, nakita ko ka na doon sa aking dikit-dikit. 3 things force faith do. Ang faith natin is to remove things, receive things, release things. Okay. Punta tayo sa Mark 11. Last na to, Ate Ana. Nakita ko kanina, kaya kailangan ko siyang Mark 11, 22-25. Bilisan na lang natin. Ang faith natin is remover, receiver, and releaser. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Next, pag meron ka na, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa pangalan, panalangin, hindi. 22 muna. 22. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ninyo ang totoo, hindi sinungaling, ang totoo. Kung may panampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo mag-alinlangan, kundi nanampalatayang mangyayari yon, mangyayari ngayon. So anong meron tayong faith? Sa verse 23, remove things. So we have faith to remove things. Okay? Maaari, sinabi niya, maaari ninyong sabihin sa bundok. Maaari ninyong sabihin sa mga problema mo ngayon. Lumayas ka, lumipat ka doon sa dagat. At kundi kayo mag-alinlangan. So kayo yung faith. Kundi mananampalataya kayo, mangyayari yon, mangyayari. So panampalataya, once you say it and you believe, you will have it. So yung bottom line is believing. Okay, verse 24. Sinabi dito, kaya tandaan ninyo, anuman hilingin ninyo sa Diyos, anuman. So walang pili. Ano man hilingin ninyo sa Diyos, sa pananalangin, mananampalataya kayong hindi present. Natanggap na ninyo ito at matatanggap. So, present, past tense na. Past tense na. Tanggapin mo nga, nanalangin ka, natanggap mo na. Kunyari, ngayon ka nanalangin, tanggap mo na ngayon at tatanggap. Hindi yung nananalangin ka, tapos ang niisip mo, matatanggap. Hindi. Natanggap mo na, matatanggap mo. Kaya kung nanalangin ka ngayon, ang isip mo, matatanggap mo, wala ka talagang matanggap. Kaya ngayon, nanalangin ka, natanggap ko na, Lord. Kaya salamat, Lord. Naniwala ko, Panginoong God, natanggap ko na to, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. At matatanggap mo. Kuha natin. Ngayon. Kaya wala pang nangyayari kasi yung believing mo, dapat natanggap mo na. O kung yung healing mo, paniwala mong natanggap na. Kaya kung naniwala ka sa healing natanggap mo, you see yourself healed. Don't see yourself sick. You see yourself healed because you know that you receive it already and then one day you will see the manifestation of your complete healing. Whatever you ask, you see. Kung hindi mo nakikita ang sarili mong magaling ka na, hindi ka talaga galing. Klaro. Kaya makita mo muna ang sarili mo loob, di ba? Ang totoong ikaw sa loob. So you can see in your image, your inner image, you see a picture of yourself healed, then you will see yourself healed. You have to see it first in your inner image that you are healed, then you will be healed. Kaya hanggang hindi mo makikita ang sarili mong healed ka, you are not believing. Yeah, you are praying, but it will not happen because believing is first, you will see yourself have it before you will have it. Clear? Kaya, receiver, remover, receiver. Okay, ito yung problema. May sabit dito sa verse 25. At kapag nanalangin kayo, patawarin ninyo muna ang mga kasalanan
ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng iyong amang nasa langit. Okay, mayroong roadblocker sa prayer. Unforgiveness. Kahit anong panalangin mo, ngayon, ang daming sama ng loob mo, pati sama ng loob. Nothing will happen. Your heart is closed. So, kailangan isettle mo yung mga bagay na yun. Hindi mo naman sila pupuntahan, patawad na kita, ganyan, ganyan. Kay Lord ka, magpahingi ng patawad. Alam mo, Lord, galit na galit talaga ko sa tao na yun, Lord. Galit na galit talaga ako, Lord. Pero Lord, sinabi mo, magpatawad ako. Patawarin mo ako, Lord. And then see yourself. They're forgiven. I love you from a distance. From a distance. You can love them from a distance. Importante that you are settled with God. Wala nang roadblocker ng prayer mo. Amen? So 4 wheels of faith, believe the word, speak the word, act on the word, and be led by the Spirit of God. And pay attention on the inside. So, God is God. Amen? Hallelujah. Praise God. So, anong pagkain natin ngayon? Buffet. Praise God. Tayo tayong lahat. Let's pray. Woo! Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Woo. Father, we thank you, Lord, for your word. You are a good God. Thank you, God, for serving us today. And Lord, I pray that everyone in this room